OMG, naglik na. Heto ang video. Sec check. Ministry of Justice. Pinamuka kay Junior ang fake news kay Saldi. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Ayun, medyo paus tayo ha. Pasensya na mga katunay ha. Alam nyo naman ngayon ang panahon, papalit-palit. Pasok! Ito, maganda ito ha, yung paliwanag Ayun, ni... syempre, bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan din ang Banateros, mga katunay. Pakibisita rin po yan, panoorin niyo. Ipagpatuloy natin. Ni Roque. Kasi si Roque, Uy, si Atty. alam naman natin, international law. Ang alam niyan. So, magandang pakinggan natin itong komento ni Roque. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayun, Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay presidente mismo. At ang mga po pwede mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? Ayan. So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Yun. Ang lang natin yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at makokorroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila ang mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So pwede rin yan makorroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan mo yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang nanay-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po yung pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan,
habang siya pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po Naku. yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. Pero ang balita, di ba? Ang balita parang ina-arbor na nila si Saldico dyan. O parang ina-arbor nila, kinakausap nila na makumbinse na si Saldico ay makuha dahil nga dito ay kinasuhan nila dito sa bansa natin dito sa Pilipinas. Ngayon, kumbaga si Saldico hindi naman nahuli talaga as in nung parang pinahuli ng gobyerno dito, kundi nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng pagkakamali dun sa lugar na yon. Na tungkol dyan sa mga passport na yan, rebook, tsaka yung pagpasok niya nga, yung parang illegal entry. Pero parang hindi totoo na kaya siya ganon, parang pinahold dahil doon sa inutos na ganito na, uy, wanted dito sa Pilipinas yan. Ganyan. Hindi doon. Iba ang dahilan. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo. Yan! Talagang alam niya na may banta Yan! sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila ay nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. Yun! At yan po Yun! ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siya humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Nako. Pero sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito Yon. sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa Nako po! na isang patahimikin. Sino? Ako parang napakabigat talaga ng paratang ni Atty. Harry no? Talagang pinagdidiinan niya. Pero para sa akin, napapansin ko, kung gagamitin nila yan kay Saldico, kung si Saldico ay gugurgurin nila, yun ang pinakamalaking pagkakamali na gagawin nila sa buong buhay nila. Kasi kung sakasakaling may mangyari kay Saldico, walang ibang dapat sisihin kundi sila. May kasalanan man sila o wala. 'Di ba? May partisipasyon man sila o wala. Kasi talagang kahit wala silang partisipasyon o kahit wala silang ginagawa, sila yung lalabas na main suspect. So kapag sila yung lumabas na main suspect, may posibilidad na masira kung ano yung dapat sa kanilang masira. Parang inilalapit nila yung sarili nila sa apoy. 'Di ba? Katulad noon dati kay Noynoy. Ay kay Noynoy, tuloy ba't si Noynoy? Kay Ninoy. Diba? Ibalik natin yung panahon ni Ninoy. So, sa tingin nyo ba talaga, sinasabi noon sa mga bali-balita na Kesyo Marcos daw ang may gawa, ganito. Sa mga kwentong balita lang Para sa akin kasi, yung nangyari kay, yung nangyari kay Ninoy noon, sa tingin ko, parang hindi naman siguro Marcos. Hindi dahil sa pinagtatanggol ko ang Marcos, no? Pero matagal ko nang matagal nang umiikot sa isip ko. Hindi nila pwedeng gawin 'yon. Kasi once na may mangyari kay Ninoy Aquino noon, noong mga panahon na 'yon, sila talaga yung mapuputukan. Sila yung babalikan. Sila yung masisira. So noong mga panahon na 'yon, is nangyari kay Ninoy na 'yon, kahit ibang tao ang gumawa noon, alam nila na ang kasalanan na 'yon ay pwedeng maipasa sa mga Marcos. 'Di ba yung mga panahon na 'yon? So, sa tingin ko kasi, iba ang gumawa nun. No? Para sa akin opinion ko lang yon. Iba ang gumawa. So, yung ibang gumawa na yon is nagkaroon ng magandang way. Kung yung plano gumana. Siyempre, kapag may nangyari kay Ninoy ng mga panahon na yon, yung mga Marcos ang pagbibintangan. Sila 100% na pagbibintangan talaga. Sila yung masisira. Eto naman kay Saldico, parang walang pinagkaiba kay Ninoy. Yung mga Marcos na naman is mai-involve na naman sa ganito. Ibig ko sabihin,
Kapag may nangyari kay Saldico, uulitin na naman ba nila na masira ang kanilang pangalan sa taong bayan? Diba? Kasi kung tutuusin, hindi nila pwedeng galawin si Saldico eh. Kahit dulo ng daliri ni Saldico, hindi nila pwedeng galawin. No? Hindi nila pwedeng biglang maglalaho si Saldico. Halimbawa napunta dito sa Pilipinas, kukunin nila tapos biglang maglalaho. Magiging question sa kanila yon. At hahanapin sa kanila yon. At once si Saldico ay may mangyaring masama, sigurado ang iisipin ng taong bayan, alam na nila kung sino ang may gawa niyan. Kaya nga sinasabi ko kanina kahit hindi administrasyon ang may gawa o sila ang may gawa, sila pa rin ang pag-iisipan ng mga tao. Ngayon, ang mahirap dito is parang nagkakaroon ng tsansa. No, nagkakaroon ng tsansa na halimbawa, hindi ako, wag na ako, ayoko. Halimbawa, may isang tao na gustong sumira sa mga Marcos. Pwede niyang gawin yun. Kapag ginawa niya yung bagay na yon, mapapasa sa Marcos ang kasalanan. Maaaring masira ang pangalan ng mga Marcos. Dahil alam naman natin na si Saldico ay may binunyag at ang binunyag na si BBM. No? Kaya pwedeng may iba ang gumawa. Halimbawa, walang kinalaman ng administrasyon. Gagawin naman ng iba na gustong masira si Marcos. Ganun yun. Parang pwedeng mangyari yung ganung senaryo. Kasi sa totoo lang, kung mismong sila, yung administrasyon o yung mga tao sa gobyerno, ang gagawa niyan, lalo-lalo na kung yung Pangulo, diba, syempre, isip ang paggaganahin mo. Isip ang paggaganahin mo. Na kapag may nangyari dyan sa taong yan, sigurado tayo pagbibintangan. Diba? Kaya nga hindi nila pwedeng galawin yung tulo ng daliri ni Saldico, kahit gano'n. Hindi nila pwedeng saktan yan. Kasi uugong ng uugong yan. At yan pa yung magiging mitya para masira yung administrasyon. Siguro naman nag-iisip sila at naiisip nila yun. Diba? Kaso nga lang, ang problema nila, kung merong ibang taong gustong gumawa nun na gustong masira ang administrasyon. No, para nagbibigay naman ako ng hint. Baka sabihin naman ng iba, di mga kaaway ni Marcos ang gagawa nun. Sino ba kaaway ni Marcos? Sino ba ang kalaban? Hindi naman sinasabi kong mga Duterte ang gagawa. At alam kong hindi rin nila gagawin yon. Dahil alam nyo kung bakit? Alam din ng mga Duterte na pwede rin silang maputukan doon. Oo, pwede rin silang maputukan. Pwede rin mapagbintangan sila. Diba? Ang mga Marcos pagbibintangan ng taong bayan, ang mga Marcos pagbibintangan naman ang mga Duterte. Magkakaroon ng bintangan yan. So yung tunay na gumawa na yon, patawa-tawa lang. Kaya kung sa usapan dyan sa dalawang panig na yan, sa Duterte at sa Marcos, parang nakikita ko malabong gawin yan. Malabong may mangyari dyan. Ang may posibleng gumawa niyan, siguradong may galit sa kanilang dalawa. Yung gusto silang matanggal na dalawa, yung gusto silang lumubog dalawa, yung gusto silang maglaban ng tuluyan ng dalawa. Diba? Yun. Kung gustong Kaya nga po ngayon, pumatay. pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit? Kasi si Bakit? Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr. Nako! Ang Marcos Junior! Jr. Si Marcos Yun. Jr. Si Bongbong. Sa katiwalian. At Ayaw. wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Nako. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico. Kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang Ayun. Kumbaga kasi si Saldico talaga yung dikit na dikit nila eh. Diba? Sinasabi nila nagsisinungaling si Saldico, ganto-ganto sa mga sinasabi niya. Kaya nga tinatanong ko nun ano ang motibo ni Saldico para siraan niya yung mga taong binabanggit niya? Ikauunlad niya ba yun? Siyempre, unang-una, alam niya mas lalo siyang mapapahamak sa sinasabi niya. Kung gusto lang ni Saldico manira ng tao, bakit ang mga Marcos o yung mga kasama niya dati ang sisiraan niya? Siyempre, pwede niya nalang siraan si Sara Duterte.
i-continue niya lang yung ginagawa nila dati. Yung mga Duterte ang binibira niya. At least mas ligtas-ligtas pa siya. Kasi alam niya kakampi niya yung mga taong kalaban ng mga Duterte. At syempre, alam naman natin yung mga kalaban ng mga Duterte, sila ngayon na nasa posisyon. 'Di ba? Kaso hindi ganun ang ginawa ni Saldico. Ang binunyag niya is talagang yung mga nasa posisyon. Hindi ko naman sinasabing guilty sila o ano. Pero yun ang narinig sa atin, yun ang pinarinig sa atin ni Saldico. Kaya ang tanong natin dyan, 'di ba? Ano ang motibo ni Saldico para magsinungaling siya sa mga sinasabi niya? Ano, para may makasama lang siya na wanted? O may makasama lang na litisin siya? May makasama lang na masira ang pangalan? Ganun na ba siya kasama? Ganun na ba siya kawalang ya para yung mga sarili niyang kasama ay idawit niya kahit walang kasalanan? 'Di ba? Ganun na ba kakitid ang utak ni Saldico? Para sa tingin ko naman, hindi niya gagawin yun dahil siya ang dehado rito eh. Siya ang agrabyado rito. Once na ikanta niya yung mga yan, kinanta niya na nga, 'di ba? Alam niya, ito siya yung maiipit. 'Di ba? Pero naglakas loob pa rin siya na magsalita. Wala na sukol na. So, syempre, kaya tayo, naniniwala tayo minsan sa sinasabi ni Saldico kasi alam natin si Saldico, nakasama nila, naging kadikit nila. 'Di ba? Yeah. Tandaan natin, Nako ang po. in-expose niya, korupsyon, hindi lang ni Marcos sa Junior, doon sa 100 billion, kundi yung smuggling. Smuggling Nako. pati sa pagkain na ginagawa Oo. ng First Lady di umano at Yun. ng kapatid ni First Lady Dadali mo. di umano. Nadali So, mo. ko, kung nasan ka man, Ah, karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan kanila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang. Dahil malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin, dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang Yun. katiwalian. yun. Stay Talagang, safe. talagang dinidiin talaga ni Attorney Harry talagang lumaban ka. Talagang. Yun. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Oo. Ito para sa kaalaman ninyo hindi ko ho pinanood dyan. Ngayon, sabay ko hong pinanonood at nire-reaksyonan. Oo. Tama kami ng pag-iisip, patatahimikin, yayariin, gugurgurin. Di ba? Siguro talagang nandoon na tayo sa puntong yon. No? Kumbaga parang, tanginan, nakakainis tong tao na to, parang sinisira tayo. Mas maganda, bago magkabistuhan, pwedeng ganun may ganun ang isip. Pero, tingin ko kung utak ang paggaganahin nila, maling plano yun. 'Di ba? Kay PRRD nga, nagkamali na sila ng plano Pwede bang ulitin-uli nila yung pangalawang plano na alam nilang papalpak na naman? 'Di ba? Gaya ng pagkakadala kay PRRD, palpak yun. Sino ba ang nasira doon? Sila. O, eto kay Saldico, pag may nangyari, nagugurgurin si Saldico, ay sigurado, 100% sira ang pangalan nila. Sira ang karir nila. Yun nga yun dapat nilang ingatan ngayon dahil talagang yung karir nila ngayon naghihingalo na. Di ba? Talagang yayariin talaga. Sabi ko nga sa inyo. Sa totoo lang po Sa totoo lang. Dito mo makikita talaga na mas maganda, dyan na lang siya. At dyan na lang siya ikulong. Ito sa mas maganda. Tama yung sinasabi ni Sir Banat Bay na doon muna siya. Huwag na muna siyang umuwi dito. Kumbaga kung may mga paraan pa na pwedeng gawin para makapag-stay siya sa bansa na nakahold siya, is doon na lang muna siya. Total may ina-advise si Attorney Harry sa kanya, humingi ng asylum. Ngayon kung yun yung paraan para hindi siya madala rito, ay gawin niya na. Kasi talagang, may kasabi ko, tama din, may side na delikado talaga ang buhay niya. Delikado ang sitwasyon niya. Kasi kapag siya umuwi dito sa Pilipinas, pag dinala siya rito, para siyang pumasok sa kuweba ng mga leon. Sure ba tayo na siya ay bibigyan ng special treatment dito? Hindi yan. Baka dire-diretso, pasok na yan. Diba? Baka hindi na nga lumabas na sa Star Witness yan Ang lumabas na yan, parang talagang siya yung suspect. Tingin nyo ba, papaboran yan? Napakalabo, lalong-lalo na yung mga taong idinadawit niya, mga nasa posisyon. Parang napakalabo. Di ba? Kesa dito, tapos magsalita na siya. Kasi dito, basang-basa ko na. Mukhang yayariin lang siya dito o di kaya talagang gigipitin at pipiliting magbago ng kanyang statement. Bakit? Para nga naman, hindi madiin ng kanilang amo.
Yun, pwede yung ganong senaryo na pwedeng mag-iba yung statement niya, pwedeng kausapin siya, pwedeng may ipangako o takutin, pwedeng ganon. Yun, doon medyo malapit-lapit na pwede nilang gawin. Di ba? Di ba? Nako. Tapos ituturo si VP Sara Duterte. Hindi ito. Kasi baka sabihin ninyo, napaka-imposible naman yan. Hindi ho, imposible. Ito nga, magtataka ka dito. Tingnan mo ito, ha. Ito. Papakita ko sa inyo itong picture na to. May papakita ko sa inyo. Kasi, ito, napakalinaw. Kung maalala ninyo, yung kaso kay Revilla, wala namang nagsabi doon kung hindi si Bernardo lang, si Yusek Bernardo lang. Walang ibang nagtuturo kay Revilla kung hindi si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, siya ang pinakamaraming nakulimbat di umano sa flood control, di ba? Tapos, ang nangyari, sa dami niya, may paiyak-iyak pa siya. Bigla niyang itinuro si Revilla, tapos biglang nag-apply ng witness, bilang witness, state witness. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Kita niyo yan? Nababasa niyo yan? Oh. Ito, may relationship to kay Zaldico. Siyam na testigo, bigong maidawit si Revilla sa Bulacan Flood Control Mess. Bigo sila. Ibig sabihin, nasa baba. Mula na magsimula ang pagdinig noong April 6, 2026, siyam na testigo na ang iniharap. Nino? Ng Office of the Special Prosecutor. Gobyerno nagarap, ha? Hindi sila Revilla, gobyerno nagarap. Upang tutula aplikasyon ni Revilla para sa bail. Ngunit, wala ni isa ang nakapagpatunay na anumang koneksyon ng dating senador sa naturang proyekto. Yung kay Revilla naman kasi parang lang yan eh. How-show lang yan eh. Diba? Parang may maituro lang. Baga parang nakakalungkot ng nangyari kay Revilla, no? Nakakalungkot na mantakin mo, parang pinabayaan ka. Natalo ka na nga sa eleksyon dahil sa kanila, dahil sa sobrang hina nila. Tapos, ikaw pa yung ginawang sakripisyong tupa. Ang sakit sa kalooban, nasayang yung budots, boss. Siyam yan. Walang nagsabi na merong kinaugnayan si Revilla. Pero nakakulong si Revilla. Lahat naman ng tumitistigo, wala namang sinasabing Revilla eh. Di ba? Ang malaya at tila bayani ay yung maraming ninakaw. Oo. Saan ka nakakita sa Pilipinas ng ganun? Nakakatawa, di ba? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Philippines Trending News at syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunayan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.